At ang ating tututukan na ay very personal, ano? At napakalalim na paksa ang ating purpose. 'Di ba? Ang tanong nga natanong niyo na ho ba? Ito, natanong niyo na ba sa inyong mga sarili na um, bakit ako narito? Ayan. Natanong niyo na ba 'yan? Bakit ba ako nandito sa mundong ito? Naku, bilang mga Kristiyano, naniniwala tayong may dahilan kung bakit tayo nilikha po ng Panginoon. At siguro kapag alam na natin 'yon, mas nagiging malinaw yung direksyon ng ating buhay. Alam niyo po, ayon sa survey ng kumpanyang Gallup, 85% po ng mga Pinoy ay hindi masaya sa trabaho dahil wala sila daw nakikitang kahulugan dito. Isa ho ba kayo doon sa 85% na yon? Marahil maraming ang pakay ay sahod at walang ibang layunin. Kaya ngayong araw, samahan nyo kaming maghanap ng kasagutan mula sa pananaw at mga salita po ng Panginoon. Kung paano natin matatagpuan at maisasakatuparan ang mga layunin na inilaan niya para sa atin. Sabi ko nga, 'di ba? Natanong nyo na ho ba sa inyong mga sarili kung bakit ka narito? Di ba minsan napapaisip tayo, minsan nagpo-pause tayo, anong bang ginagawa ko nga sa mundong to? Ano nga ba talaga ang aking purpose? O mga kapatid, simulan natin ang usapang tutulong sa ating magnilay-nilay para muling makabangon, magtiwala at magbalik loob sa Panginoon. Lahat po ng ating pinagdaraanan, kayang-kaya natin yan dahil sagot tayo ni God. Siyempre, hindi po mawawala ang ating question of the day, ano sa tingin nyo ang iyong purpose sa buhay? Parang yung tanong ko nga, 'di ba? Bakit ba ako narito? Natanong nyo na ho ba yan? Nahanap nyo na ba yung purpose or hanggang ngayon hinahanap nyo pa? Sali po kayo sa ating discussion mga kapatid. 5, syempre, ang pipiliin nating magkakamit ng gift pack mula po sa MX3. Kaya mag-post po kayo ng inyong mga katanungan gusto nyo pong i-share sa amin sa FB page po ng Sagot Kita with Cheryl Cosim. Doon po kayo mag-post ha, mga kapatid. 5 ang pipiliin natin ng gift, mabibigyan ng gift pack mula nga po sa MX3. Dahil sa MX3, dito ako believe. O mga kapatid, simulan po natin ang ating talakayan. Live via StreamYard, si Pastor Mike Yap mula sa Christ's Commission Fellowship o CCF. Magandang hapon sa iyo, Pastor Mike. Magandang hapon. Thank you. Thank you for having me again. Oo nga, mamimiss ka namin. Wala ka dito sa studio. Pero sa susunod na lang, sige. Yes. Ayun nga kanina, 'di ba? Pastor Mike, madalas kasing naririnig na sinasabi lagi, pinapaalalahanan nyo kami na may layunin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Pero sa dami po ng problema, gulo sa mundo, paano natin mararamdaman o matitiyak na may plano nga sa atin si Lord? Alam mo, magandang tanong yan kasi most of us, yung reality natin ay every day, every week, every month, we work, we try to earn a living, inaalagaan natin yung pamilya natin. Pagka weekends naman, ginagawa natin yung mga hobbies natin o yung mga pang-relax or pang-entertainment. Pero hindi natin nagagawang mag-stop and mag-pause at mag-reflect na, o nga no, para saan ko ba 'to ginagawa ang lahat ng ito? Kasi Mhm. most of us are so busy, preoccupied na we don't have that time to ask, bakit nga ba ako nandito? Mhm. Bakit ako ginawa ng Diyos na ganito? Bakit ako nandito sa season na ito? Bakit ako nasa lugar na ito? Bakit ito yung Trabaho circumstance ko? or situation Oo, ko ngayon? yeah. Yes. Oo, what am I truly living for? Yun nga, pero yung tanong na yan na bakit ako narito or what am I truly living for? Lahat ba yan? Alam kagad ang sagot? Kailangan na, syempre mahalaga na malinaw sa atin yung sagot dito. Pero ang tanong, marami ba sa atin alam na yung sagot na yan or kadalasan, karamihan, hinahanap pa rin yung sagot doon sa tanong na yun? Yes, oo. Kasi we have to ask kung sino yung maker natin, 'di ba? Kung meron tayong design,
Kumbaga, tayo mismo, kung ano yung design natin, that means that there is a designer. So, kunwari, Mhm. kung meron kang kotse, syempre, pupunta ka dun sa car na yon para magamit mo yung kotse na yon, pupunta ka sa manual. And yung manual na yon, galing yon sa manufacturer o kung sino yung gumawa ng kotse yon. So, yung pinaka first step to uncovering or finding out our purpose in life is to find out that we are creations created by God, no? Mhm. Kasi minsan we have this mentality na ako lang to, kaya ko to, buhay ko to, plano ko to, kung ano yung gusto ko, yun na yun. Mhm. Pero we have to realize and come to that understanding na ginawa ako ng Diyos. He has gifted me with certain talents, certain abilities, certain opportunities, certain resources, time, energy, lahat ng ito binigay ng Panginoon sa atin to make use so that we can fulfill His will. So yun yung pinaka first point to realize na okay, ginawa ako ng Panginoon, ako'y in-entrust niya ng skills and talents and gifts na ito. So how will I now use it for His will? Kasi Mhm. karaniwan po is, okay, ito na yun. Feeling ko, ito yung career ko, ito yung gagawin ko sa buhay ko. Pero oftentimes, merong redirection na nangyayari or realignment na Mhm. ginagawa si Lord. Usually, nasa crisis moment yon or crossroad moment na Mhm. talagang hindi mo na alam kung anong pipiliin mo, anong gagawin mo sa buhay mo. Parang Mhm. routine na lang lahat ng Pa bagay, day pare in, day out, pero you can't get out of it. That's the ah, time that you have to ask God, Lord, para saan ba ako nabubuhay? What am I truly living oo. for? Parang yung ano, yung pinag-usapan namin last Friday, Pastor Mike, seasons of transition. Hmm. Ayan, marami tayong mga gano'n, transition period. Doon mo matatanong nga, bakit nga ba ako naririto sa mundong ito? Eh, para po doon Eh, sa mga wala pa doon, ano, wala pa doon sa punto na kinikilala talaga nila na ang Panginoon ang lumikha sa atin. Or para po doon sa mga bagong mananampalataya, nagsisimula pa lamang pong magbasa ng salita ng Panginoon, um, ng salita ng Diyos. Saan ba, Pastor Mike, magandang magsimula para maunawaan natin yung layunin niya sa ating buhay? that's a good question, no? Ako always magsa-start ako sa Gospels, no? Kung Mhm. first time mo lang Mhm. mag-open ng Bible, always go to the Gospels kasi sa Gospels makita natin yung buhay mismo ni Jesus, no? Either Mark, yung pinakamaiksi, or Matthew, mas mahaba, or Luke, mas detailed, John naman, mas thematic. Pero kahit sa ang Gospels na yun, sa four na yun, pili ka lang. Pero in the Gospels, makikita mo kasi how Jesus himself had a purpose. Meron siyang calling, kaya nga siya pinadala dito sa mundo natin. And he said in the Gospel, sabi niya, my food o yung layunin ko sa buhay ko ay gawin ang will na ni Heavenly Father. So sabi niya, I will not stop, I will not rest until that task is done. So siya Mhm. mismo na-understand niya na meron akong layunin dito, kaya nga ako pinadala ng Ama dito. And that is to, of course, live a great godly example, a life without sin, a life of victory, and ultimately to die on the cross for our sins. So even si Jesus, makita natin as early as he was in his teenage years, alam niya na eh, may Mhm. understanding na siya na dito ako. I want to be in my father's house. Mhm. I want to know about God. So for us also similarly, kahit na nasa teenage years or young adult years ka pa lang, na-form na yun eh. Hinuhubog na ni Lord yung ating proclivities, yung ating skills, yung ating talents. And at a certain point, doon natin matutuklasan na, oo nga no, binigyan ako ni Lord ng ganitong pagkakataon. How can I now use that for His glory? Mhm. Diba? Mhm. Sabi nga sa 2 Corinthians 5, verse 9 to 10, sabi ni Apostle Paul, therefore we make it our ambition, ang tanging ambition ko sa buhay ko ay, whether at home or absent, to be pleasing to Him, to the Lord. Amen. Because we will all appear before Him at His judgment seat at the end of the age. Mhm. And we will be recompensed for whatever we do, whether good or bad. So, just knowing that design of God,
na at the end of our lives, tatanungin tayo ni Lord, oh, anong ginawa mo sa buhay mo? May mabuti ka bang naitaguyod sa society or sa community mo? May nagawa ka bang mabuti? And above all, did you live your life pleasing to me? Yun Mhm. kasi yung ambition ni Apostle Paul. Sa lahat ng ginawa niya, sabi niya, I make it my ambition to be pleasing to the Lord. To the Lord. Paano natin malalaman, Pastor Mike? Paano malalaman ng isang Kristiyano kung natatagpuan na niya ang layunin ng Diyos sa buhay niya? Meron ba yang mga palatandaan? Yeah, certainly. Meron siyang mga pointers. For example, kung mas concerned ka for others rather than yourself. Yan, that's a good indicator na yung calling mo kasi ay gagamitin ng Panginoon para makatulong sa iba. Mhm. So pagka yung agenda mo ay para sa sarili mong gains, sarili mong accomplishment pa rin, you're missing the point, di ba? So sabi ni Lord, I want to use you for the benefit of others. Or let's say you are learning to sacrifice more rather than achieving your success or significance. Or Mhm. you are giving rather than you are taking. Kumbaga, kung yung mindset mo talaga ay for the sake of others, for the will of God, when you are going out of your comfort zone also, yun yung mga bagay na makikita mo na, okay, mayroon nang nangyayaring transition sa puso ko na parang dati gusto ko lahat lang ng plans ko yung ma-accomplish. Pero ngayon, parang kahit na hindi wala sa plano ko or hindi sa comfort zone ko, gagawin ko yan at gagawin ko dahil yun yung tinawag sa akin ng Panginoon. Mhm. So, it starts with that attitude ng ating puso sa internal mindset natin na, okay Lord, what do you want for me? 'Di Mhm. ba? Kumbaga, pagkagising mo pa lang sa umaga, you're already asking, Lord, what do you want me to do for you Naku, today? yun 'Di ba ba? yun ang dapat na tanong, you set on God's agenda. Eh, Yes. Pastor Mike, 'di ba? Minsan, kadalasan, Lord, ito ang gusto ko. At may mga Yes. pagkakataon na hindi na natin natatanong yung gusto ni Lord. At pag Correct. pinagtugma natin yung gusto ni Lord at gusto natin, may mga pagkakataon or madalas, eh, iba yung gusto ng Panginoon sa gusto natin. So, paano natin ito haharapin kung magkaiba nga? Kung nandun yung struggle at kung ganun pa rin tayo magtanong sa umaga na paggising na, Lord, itong gusto ko, request ko po ito. Hindi yung, Lord, ano bang gusto niyong gawin ko today? Or paano ba magiging maganda ang takbo ng buhay for today? Saan niyo ba ako gagamitin ngayong araw na ito? Hindi ganun eh. Oh, yeah. Oo. Kaya nga po, when we get stuck doon sa life na yon, sinasabi ni Jesus sa John 10:10, I have come so that they will have a full and abundant life. So, ibig sabihin, when we follow Jesus and yung calling niya sa buhay natin, it's really a fulfilling and very satisfying kind of life. It's not an easy life. Mhm. May mga challenges rin siya, pero nafu-fulfill mo sa buhay mo, sa puso mo, yung tinawag sa'yo ng Panginoon. Mhm. Versus kung hindi mo na-heed yung calling niya, you will always have this parang discontent, kumbaga, holy Mm. discontent or parang kahit na anong kayod mo, kahit na anong strive mo, kahit na gaano mo ka-hard i-push yung sarili mo, wala ka pa ring fulfillment kasi deep inside you know it's just for you and not for others or for God. Kaya Mm. nga po sabi ni Phillips Brooks, an author, sabi niya, very sad will be the day when a person realizes that they've settled for the life that they are living. They have settled for the thoughts they are thinking, for the deeds he's doing, and there is not forever or eternity knocking on the doors of his soul some great desire to do something which he knows he was meant to do. No? Mm. So, ibig sabihin, every person sa kanilang puso, meron talaga silang panawagan. Meron silang tinatawag na calling or we can use the word vocation, yung ating bokasyon. Yun yung na-implant ni Lord sa ating puso. And when we don't fulfill that, there's always some dissatisfaction, parang kulang, parang hindi Mhm. tayo fulfilled,
Parang feeling natin, ano ba 'tong pinagpapaguran ko, parang it's all for nothing, it's Wala all in lang. vain. Mhm, Oo. mhm. Ay, ano po ang karaniwang nakikita niyo, Pastor Mike, na hadlang sa mga tao para matupad yung kanilang layunin? At paano po ito malalampasan? Alam mo, I've gone through that myself 'no, yung sa Mhm, journey na yon. There's a lot of fear. Siyempre natatakot tayong, sundan yung kalooban ng Panginoon kasi for one reason or another, yung security natin nandun na sa ating bank account o sa ating career, sa ating, situation, sa ating family, 'di ba? Parang lahat yon, are good things, pero if we make them our security or our source of identity, lalong-lalo na we will be stuck there. So for instance, ako po, bago ako nagpastor, I was in a business, no? I was in real estate. Tapos slowly but surely, sabi ko, wow, grabe, sobrang successful, sobrang daming projects, ang ganda ng buhay. Pero sabi ko, there's something missing kasi alam ko sa loob ko, I was meant for something more. I mhm, was meant and designed by God to do something significant, not for my own kingdom, pero para sa kanyang kingdom. So, to cut the long story short, God had to take me away from that setup, from that business, just to show me na, okay, kung tinanggal ko lahat yan, lahat ng status, lahat ng prestige, lahat ng success, lahat ng money, lahat yan, kung tinanggal ko yan, who are you? And then that's when I realized, wow, I am nothing. I mhm, am no one mhm, apart from God. mhm, And then in those 8 months na nasa wilderness ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa buhay ko. Hindi ko alam kung ano na yung direction ng buhay ko. I sought the Lord in prayer, fasting. Talagang I begged Him, Lord, kayo naman, trinay ko na to eh. Trinay ko nang i-carve yung sarili kong path, sarili kong journey. Pero how about Lord, kayo naman? I'll step aside and I'll be set on your agenda, Lord. Will you lead me? And then the next thing I know, my pastor calls me on the phone. Sabi niya, Mike, what are you doing with your life? And then sabi ko, Pastor, mhm, hindi ko nga alam, kaya nga ako nagpe-pray eh. mhm, Sabi niya, why don't you consider? Kasi I have observed you, nakita kita kung paano ka mag-serve kay Lord, baka naman tinatawag ka niyang maging pastor. So that's when I realized, oh nga, no, baka there's something in me. Kasi sa isipan ko lang, siguro saka na ako magsuserve kay Lord. Pag medyo successful na ako, pag established na ako, pag tumanda na ako ng konti, para lang ba, ano, pero I mhm, realized, yung ganong mindset was, binibigay ko lang kay Lord yung tira or yung crumbs. mhm, So parang sobrang na-convict ako sa heart ko kasi parang hindi naman dapat gano'n. We should give God our best. So mhm, sabi ko, sige Lord, I'll pray about this. And I realized na sabi ko, Lord, gusto kong ibigay sa iyo yung best years, best days of my life habang bata pa ako, habang kaya ko pa, a lot of energy, a lot of effort. I want to serve you. And then that's when I said to my pastor, sige pastor, show me the next steps. And, it's been 7, 8 years since I took the pastorate. amen. And grabe, no regrets. Mahirap siya, challenging siya, pero napaka-fulfilling. Kasi alam ko, ito yung path and journey ni Lord para sa akin. And I pray na kung hindi man, 'di ba, pastor or minister or serving, lahat ng mga tao na makakarinig nito ay matuklasan nila 'yon na may calling sila. Kahit sa workplace 'yan or kahit sa kung saan man sila punesto ni Lord, meron siyang gustong ma-fulfill sa buhay natin. And if we don't discover that, nako, tayo rin yung makaka-miss out. Tayo rin yung makakasayang sa lahat Mhm, ng binigay at pinagkaloob ng Diyos sa atin. mhm. Sa ating pagbabalik siguro, Pastor Mike, kasi ikaw sabi mo, 'di ba? You prayed, you asked God. Paano dun sa mga Yes. hindi nagdadasal at nagrereklamo na lang or naghihintay, 'di ba? Na parang ikaw na bahala, Lord, yung ganun lang, yung casual lang ba? Yung paano maririnig? I mean, syempre hindi talaga literal na maririnig ang Panginoon, pero yung paano namin malalaman, paano namin maririnig na ito yung gusto niya talaga. Kasi, um, siguro nga din,
parang nagsasabi ng Panginoon, may mga pinaparamdam na siya, may mga through a friend or through sa church or ganito, pero siguro naglalaban nga yung, Mm. eto ang gusto ko, pero mas pinanghahawakan natin palagi yung gusto natin. Parang pinaniniwalaan natin na, hindi, ito yung gusto ni Lord eh. Magsipag pa ako lalo sa trabaho or talagang kumayod ako without even realizing na wala na pala kayong oras sa pamilya nyo na dapat pinaglalaanan, na baka yun yung sinasabi rin sa inyo ng Panginoon. Kasi 'di ba, Yes. sinasabi nila hindi porket successful ka, mayaman ka, nag-uumapaw ang pera mo, ay masaya ka na sa buhay. So, paano natin Mm. mas maririnig ang Panginoon doon sa gusto niyang purpose sa atin? O mga kapatid, sali po kayo sa ating discussion sa amin ni Pastor Mike ha. Mag-post po kayo at sagutin po ang ating question of the day. At baka po kayo ang mapili namin na magkamit ng gift pack mula po sa MX3. Ang ating question of the day, ano sa tingin mo ang iyong purpose sa buhay? Nahanap mo na ba ang kasagutan or hindi pa rin? Nagbabalik po ang programang Sagot Kita. Ako po si Cheryl Cosin. Ang ating question of the day, ano sa tingin mo ang iyong purpose sa buhay? Sali po kayo sa ating discussion. Maaari po kayo mag-post ng inyong sagot sa FB page po ng Sagot Kita with Cheryl Cosim. 5 po ang pipiliin natin na magkakamit ng gift pack mula po sa MX3. Dahil sa MX3, dito ako bilib. Kasama pa rin po natin si Pastor Mike Yap mula sa Christ's Commission Fellowship. Pastor Mike, siguro marami nang naintindihan sa atin na nakakaintindi ng kahulugan ng purpose. Pero kapag sinabing higher purpose, so makasabihin ng mga listeners natin at viewers, sandali lang, hinahanap ko po nga yung purpose, napunta na tayo sa higher purpose. Pero ano nga ba pag sinabing higher purpose po? Yung higher purpose kasi, yung understanding na yan, nanggagaling yan sa, okay, Lord, I surrender my life to you and I want to do your will. Instead of my agenda, yung agenda niyo po. And yung higher purpose talaga ni God, sa lahat ng ginagawa ng Panginoon, sa buhay at sa mundo natin, He really desires for all people to come to know Him, to be saved and to have a relationship with Him. Kumbaga, yung pinaka number one agenda ni Lord is to reveal Himself to people, to encounter them, and to have a eternal relationship with them. So that one day, when we pass away from this earth to the next, we will be with Him for eternity. And that is all possible because of Jesus, what He did. No? So yun talaga yung pinaka-core mission, kumbaga, agenda ni Lord. We call that the Great Commission, where He says, make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, teaching them to observe all that I've commanded you. And sabi niya, lo, I will be with you until the end of the age. So yun talaga yung pinaka-mission ni God. And when we say fulfilling a higher purpose, it means na aligned tayo dun sa mission ni God. Kasi Mm. kunwari, for instance, one purpose of yours could be, okay, kailangan kong magtrabaho in this career to provide for my family. That's a good purpose. Okay na okay yun. But as you do that purpose, the higher purpose on that is, okay, not just to make money and to support my family, pero linagay ako ng Panginoon dito sa kumpanyang ito, sa business na to, so that I can point other people who are lost, who are far away from God, and I can Mhm. point them to Jesus. No? So, ibig Mhm. sabihin, the way that you conduct your work, your attitude, lahat ng ginagawa mo from a day-to-day basis is all pointing to God. Kumbaga, you are encouraging people in your workplace, mga co-workers, boss, clients, everyone. Oh, Mhm. I'm a Christian. I'm a Mm. Christ follower. Do you know about Him? Diba? So, yun yung higher purpose na na-understand mo, okay, it's not just about providing, it's also about pointing people to Jesus. Mhm. Nung, naisip ko lang, Pastor Mike, nung nagsisimula po yung aming partnership with MX3, we were just focused on physical health.
And then I learned nga, yung encounter namin ni Ma'am Gina is not even because of their products. It was because um, ah, akala ko ang pag-uusapan namin ay kung paano yung magiging tema ng programa or paano makakapag-propose. But it was more of, um, uh, it was my very first service, Christian service, na I felt, ay, naisahan ako naisahan ako ni Ma'am Gina. Pinapunta pa talaga ako ng Davao for this, which I thought nga na i-discuss yun. But doon mismo sa service na yon, kahit na before magsimula yung service, ang busy ako nag-iisip talaga na parang, paano ko ba to ipapasok? Paano ko ba suwabing mapapasimple sa kanya kung ganito yung setting dito sa kanyang bahay? Kasi meron siyang parang small area service chapel para pumupunta doon yung kanyang mga kaibigan na gusto mag-attend. Nung nagsimula na yung service, nawala. Natabunan na, ay Lord, hindi, sorry po. Sabi ko nga, hindi pala ito pala yung gusto mong mensahe. Naliwanagan ako na, nahiya ako sa sarili ko. Nahiya ako sa sarili ko na, yun pa rin yung pinagkakaabalahan ko. Kasi yun naman talaga yung purpose ko. Na Yes. talagang parang pinaramdam niya sa akin. Talagang na tumahimik ka muna diyan, parang kumalma ka muna diyan, 'wag mong problemahin yang pinoproblema mo kung paano ka kikita, kung paano mo maitataguyod yung programa mo. Dito ka muna sa akin. Can you just give this time to me? Like it was a couple of hours worship. Eto lang. Tapos siguro sabi niya, so kung after nito talagang hindi pa ako tumalab, sige, bahala ka. Parang, pero talagang talab na talab na talab. Talagang wala akong dalang tissue nga, kakapirasong yung toilet paper roll talaga na dadalawang piraso. Yung mayroon ako na talagang hindi ko alam kung paano pagkakasyahin na parang kinakausap niya ako ng diretso during that service. So, Yeah. after nun, nakita ko na namulat ako kung paano pinatatakbo ni Ma'am Gina ang MX3, ang kanilang company. Na alam niyo po ba mga kapatid, every Monday, this is how I see it, like the higher purpose para kay Ma'am Gina na kung may-ari yan ng kumpanya, puro kita, paano ba, dapat hindi yung oras laging yung 8 hours na trabaho nasa trabaho ay nakafocus lang sa trabaho. No, but every Monday morning, hindi mo sila maabala. Hindi ka pwedeng magtanong or may transaction. Because nationwide, mga kapatid, hindi lang to main office, hindi lang dito sa Manila office, the entire company ay service nila yon. Sila-sila. Mm. Sila-sila. Naka-attend kasi ako during COVID time. So dahil hindi din sila magkaharap-harap masyado, so naka-Zoom kami lahat. Ako lang yung hindi taga-kumpanya because I was longing for it. Sabi ko parang gusto kong makita, gusto kong maintindihan. Nangangapa ako, medyo malayo pa ako nga na parang sabi ko, sa akin ba talaga? Kasi lagi, I would always say na pag may mga nakakausap po ako ng mga pastor or Christian, sinasabi ko na, hindi, I'm good, I'm good, I'm good. I'm good with my relationship with God. I pray. I believe in Him. Pero hindi pala yun sapat. So yun yung isa na naramdaman ko, okay, dito pala. Iba, simula pa lang ng purpose. And then when I learned Yeah. about it, doon sa every week na katuwang namin ng MX3, kasi hindi naman sila 5 days a week, once a week lang kami nagsimula. I just thought of, pwede po bang yung isang beses sa isang linggo, ay sa isang buwan, ay ilaan natin sa spiritual health. Kasi puro kami physical health. And then, Miss Gina agreed. And then after a year of doing that, nakita ko na parang ang ganda nung, it's a way of reaching, ma-reach ang maraming mga tao no, sa pananalita ng Panginoon. And I decided to propose na, I think it's the best time, sabi ko, tapusin yung work week with our spiritual episode. Pwede po bang imbes na once a month, gawin na po nating weekly at gawin nyo na pong weekly yung health, yung
gawin na natin 2 araw para magkaroon tayo talaga ng once a week na sa salita ng Panginoon. And so far, we've been doing it for what, 2, 3 years? Ano po, mga Wow, kapatid? praise And God. Hallelujah. tingnan natin kung after mo, kasi naisip ko, okay, may purpose, higher purpose, and I'm sure once pinagsisilbihan mo ang Panginoon sa gusto niya, kung naaayon sa gusto niya, maghahanap ka ng maghahanap, no? Parang nakaka-addict. Yes, yes. Pastor It's Mike, so fulfilling. oh, It's saan so pa ba? fulfilling. Yeah. Paano pa ba pwede? Paano pa ba ako makaka-reach ng mas maraming tao? Yung ganoong Yes. bagay. So, eto na nga yung the end of your personal agenda. Yung sinasabi ko kanina, Pastor Mike. Ang Oo. hirap talaga Oo. eh, 'di ba? Ang hirap po talaga. I'm sure marami magsasabi niya na marami nagsasabi niya na paano ko ba let go itong personal agenda ko? Pero the end of your personal agenda is the beginning of God's purpose. Pa-explain nga po ito, Pastor Mike. Yeah, kasi all of us naman, meron tayong mga purpose. Like yung initial na kwento niyo po, 'di ba? You just wanted to meet with Miss Gina. May purpose ka, which is good. Okay naman 'yon. But she actually was sent by God Mm-hmm. to you Yes. for that specific moment na ma-encounter mo rin si Lord. And 'di ba, it's really that eh. Yun yung when God sends us to people. I can think of so many other businesses and people who are really intentional in fulfilling their higher purpose na just because, kunwari, someone created a Bible study in their office. Mm, Yung wife ko, na-invite siya nung time na yon. Tapos pumunta lang siya dun sa office Bible study, tapos naging Christian na siya. mhm, And I know other business owners, gumagawa rin sila ng mga Bible study sa kanilang office time. You know, mhm. who does that? Pero they understand na ito yung agenda ni God. Kaya nga, when we say the end of our personal agenda or our own plan is the beginning of God's purpose for our life, it means na we trust the Lord. Kaya nga sa Proverbs 3, verse 5 to 6, trust the Ah, Lord with all your your heart heart. and don't lean Lean on on your your own own understanding, understanding. and in all your ways Ways acknowledge him and and he will will make make your your path path straight. So straight. siya mismo ang gagawa nung pathway na paglalakaran mo only if you trust in him. Yes. Diba? Only if Amen. you realize I have been sent by God on the mission. Yan ang life verse, Bible verse ko, life verse ko, Pastor Mm. Mike. Kasi That's minsan a great talaga, one. Yeah. bumabalik yung tigas ng ulo eh. Ay, okay, okay, okay. Ito na po, Lord. Ito na po, Lord. Kailangan. Lagi yan na kahit saan. Sa cellphone ko, laging, pag yung nalilingat ako, kailangan nakikita ko at napapaalalahanan ako about it. Pero paano po natin matututunang isuko nga yung ating sariling plano para sa mataas na layunin? Meron ba, Pastor Mike, na pwedeng gawin na araw-araw, magsimula muna. Ayaw natin sila Mm. ma-overwhelmed. Ano? Kasi ako, I am just grateful na sa tuwing umiiwas ako for years, nasa kabilang istasyon pa ako, kikita ko si Tita Connie Reyes, si Manong Sito Beltran, halika na, attend ka na, oh, okay lang po ako. Then, boom! I got trapped in a good way. In a good way. In a very good way. Na, ayun nga, Yeah. sabi ko, naisahan ako. Pero gusto ko yung naisahan ako sa ganong paraan. Mayroon bang simpleng hakbang na pwedeng gawin araw-araw, Pastor Mike, para manatiling nakafocus tayo doon sa layunin ni Lord? Yeah, number one talaga dun is to read the Bible every Mhm. day, 'di ba? Start with siguro kahit Psalms or Gospel, Mhm. Mark, Matthew, Luke, John, or one psalm a day. Start there. Just open the Bible and allow God to speak to you. And the more na binabasa natin yun, the more na binabago rin tayo ng Panginoon. He changes our desires. He changes the way we think, what we feel. And slowly but surely, He will lead us in the future. Another would be if you really want to know your life purpose is to belong to a community, Yes. to a church, to a Mhm. small group. Ako mismo in my own life, doon ko na natuklasan doon ko na confirm na ito yung calling sa buhay ko Mhm. ng Panginoon is through other leaders and pastors. Ini-encourage lang nila ako, yeah,
You have been given by God a gift of communication, pastoring. Go for it. Ito yung opportunity. Serve ka dito, punta ka dito. And it opened up many doors for me, which is yung third dito, yung divine appointments ni God. Mhm. Lahat po tayo, every day of our lives, meron tayong divine appointments. Ano to? These are situations uniquely orchestrated by God for us to walk into. Kung hindi po tayo aware dyan, we might miss out on those opportunities, pero they are everywhere. Diba? So if we have read our Bibles, we prayed, meron tayong support group, tapos we are open, diba? Yung eyes natin, always spotting, okay, may opportunity ba dito? May divine appointment ba dito si God? You will realize, wow, this is how the Lord is leading me. In my Amen. circumstances, in my life, bigla na lang may mag-reach out sa'yo, bigla ka na lang may opportunity to be here, to go there, to do this, to do that. Ang daming ginagawa ni Lord for us to realize na, oh nga, meron siyang higher purpose for me. Hindi lang ito job interview, pero baka mission na to ni God. Hindi lang to relocation sa isang lugar, pero meron gustong ipagawa si Lord dito sa city or sa community na ito. So oftentimes, kailangan lang natin to be aware, to keep our eyes open, our hearts open to His leading, so that we don't miss out on His opportunity for us. Amen. Ito ay nagbabalik dito sa programang Sagot Kita at nasa huling bahagi na po tayo ng ating programang Sagot Tayo ni God. Basahin natin. Kasama pa rin po natin Pastor Mike Yap mula po sa Christ Commission Fellowship. Basahin natin yung mga mensahe po ninyo at na puntahan na natin. Meron ka na bang pinadala? Uy, Carmi. Okay, eto na po. Ay, teka. Ang dami marami yatang naghahanap talaga ng purpose. Pastor Mike. Okay. Praise God. Ayan, si Betchay Mameng, ang purpose ko po sa buhay, maging buo ang pamilya kahit mahirap ang buhay, kinakaya dahil si Lord ang sentro ng aking buhay. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng asawang mabait sa kabila ng aking mga pinagdaanan sa buhay at mga anak na mabait at supportive sa aming pamilya. Si Darwin Rojero, minsan po natatanong ko din yan kung bakit ba tayo andito sa mundo at humaharap sa araw-araw na pagsubok. Naliwanagan po ako nung nag-umpisa akong magbasa ng Biblia. Na andito tayo dahil sa kagustuhan ng ating Panginoon at inihahanda niya tayo para sa kanyang pangalawang pagdating. Si Gina Angustia, ang purpose lang ni Lord ay magbalik loob sa Panginoon. Kaya bilang Kristiyano, mag-iipon na ako ng kabutihan dito sa lupa para maipuwang ako sa Kanya sa langit. Naku, ate ka, napag-usapan na natin yan minsan. I'm not sure if it's with you, Pastor Mike, pero hindi sapat, I think with Pastor Jeff Elescopides, na yung bang paggawa ng mabuti ay siguradong pogi at ganda points na yun kay Lord. Parang ang intindi ko doon noon ay, oo, of course, we need to do good, Pero, minsan kasi hindi align, Pastor Mike, yung nilalaman ng puso natin doon sa kabutihang ginagawa natin. Genuine ba talaga yan? Yung paggawa Yes. ng mabuti. 'Di ba? Sa naaayon ba yan? Sa kagustuhan ba yan talaga ni Lord? Kasi minsan, parang ginagawa mo lang out of kasi nakikita ka or parang obligasyon mo talagang hindi dapat gano'n na yung pakiramdam na naobliga kang Mm. gumawa ng mabuti dahil para makaakyat ka sa langit. Para Dapat magkaroon ka ng ligtas points, oo, ganyan. oo, ligtas Kailangan kasi points. love loving relationship. Doon Oo, lumalabas yung good works kasi love mo si Lord and mhm, love ka niya. Hindi ayan. siya para ma-accept ako. Si Aaron Pascual, hindi po hinahanap ang purpose sa buhay, sadyang nakatadhana ang bawat isa sa purpose natin. Si God ang nagbibigay nito sa atin. Sa atin tayo lamang po ang gagawa nito. Have faith in God, love and respect people. Naririto po tayo para gabayan ang ating pamilya at kapwa-tao. Si Lalaine Paloma,
Ang tratuhin at tignan o mahalin ang kapwa-tao ay para ko ring ginagawa sa Panginoon. Kaya di ako dapat maging hipokrito, dapat laging totoo para ang Lord ay laging nalulugod sa atin. Si Beth Carcosa, ang purpose ko sa buhay ay maging isang mabuting tao at may takot sa Panginoon. Pangalawa ay mabigyan ko ng maayos na kinabukasan ang aking nag-iisang anak upang lumaking isang mabuting tao at may takot sa Panginoon. Si Rowena Lorenzo, lahat po tayo may kanya-kanyang misyon. Mas masarap mabuhay kung alam natin ang purpose natin sa buhay. Hindi lang natin na pagtutuunan ng pansin dahil sa sobrang kabisihan. Si Katrina, ako po ipinanganak dati na nakapulupot ang pusod sa leeg, kaya daw po muntik na akong hindi mabuhay. Pero na-revive po ako. Kaya sinasabi sa akin ng mama ko na may layunin ako sa mundo, kaya ako nabuhay. Lahat po tayo ay nandito para magtulungan at maging ready sa pagbabalik ng ating Panginoon para maisama niya tayo sa langit. Si Mark Ramos, masasabi kong isa sa purpose ko sa buhay ang pag-aalaga at pagtulong ko sa aking mga magulang. Parehas silang may sakit ngayon at isa ako sa nagsisilbing nurse at caregiver nila. Bilang bunso at kasama nila sa bahay, sinisiguro ko na naalagaan ko silang mabuti at pilit na ibinibigay ang kanilang mga pangangailangan. Si Arturo Beron, ang purpose ni Lord sa buhay ng lahat ng tao ay ang sumunod sa lahat ng mga kautusan ng Panginoon at sundan ang daan na kanyang itinalaga sa atin na dapat nating lakaran upang tayo ay huwag maligaw sa ating pananampalataya. Angeline Himenea, ang purpose ko sa buhay, ipagpatuloy lang ang pag-aaral ko bilang third year college. Mahirap po pero kinakaya para po matupad mga pangarap ko. Hindi man madali pero kakayanin para lang po mapatunayan ko sa mga magulang ko na kahit hindi po nila ako nasusuportahan, okay lang. Basta matupad ko lang ang pangarap ko sa buhay. Anthony Guerrero, good day po. Ang purpose ko sa buhay ay para sa aking mga anak para manatili silang may takot sa Diyos at magkaroon ng magandang kinabukasan. Pastor Mike, kung may isang mensahe po kayong iiwan sa mga nakikinig tungkol sa pagtupad ng layunin ng Panginoon, ano po iyon? Yes, alam nyo, kahit na gaano tayo ka-successful sa mata ng mga tao or sa mundong ito, wala yun sa Lord. Kay Lord, ang mas mahalaga ay surrendered tayo sa Kanya, to His will, to His kingdom. And once we seek His kingdom, everything else will be added. Kaya nga po, let's surrender to God our future by following our calling today. Mhm. Maraming salamat for joining us this afternoon, Pastor Mike. Have a blessed Thank you. weekend. Ayan po si Pastor Mike Yap ng CCF. O mga kapatid, ang ating winners for today, Darwin Rojero, Betchay Maming, Lalaine Paloma, Gina Anguista, tama ba ako? Anguista, and Mark Ramos. Congratulations, kayo po ang lucky winners natin ngayong araw, August 8. Please mag-send po kayo ng direct message sa FB page po ng Sagot Kita with Cheryl Cosim at ilagay nyo po doon yung inyo pong date ng pagkapanalo, kompletong pangalan, address at contact number para maagad po naming maipadala ang inyong mga gift pack, mga kapatid. At alam niyo po mga kapatid, hindi po aksidente ang buhay. May malinaw na plano at layunin ng Panginoon para po sa atin. Kahit sa gitna ng problema, pagkakamali o kabiguan, huwag tayong susuko sa paghahanap at pagsasabuhay nito. Tandaan natin, ang buhay na ibinigay sa atin o ang ibinibigay natin sa Panginoon ay hindi masasayang at ang pagtupad sa kanyang layunin ang magdadala ng tunay na kagalakan at kapayapaan. Kaya simula ngayong araw, sabihin natin araw-araw, Panginoon, gamitin mo ako para sa layunin mo. Sana po ay marami po kayong natutunan sa amin ngayong araw, mga kapatid, at have a blessed weekend. Spend quality time with your family. Diyan po nagtatapos ang ating isang oras ng tanungan at sagutan. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosim. Sagot kita.